ang bukid ng kaluluwa. Marahil, nabuhay tayo sa pagkukunwari, naniniwalang ang yaman ay sinusukat sa laman ng bank account. Ibinenta sa atin ang ideya na ang pagkakaroon ng lahat ay ang layunin at ang mga lugar tulad ng Pilipinas ay puro lamang kakulangan at panganib. Ngunit ang kuwentong maririnig mo ay sisira sa paghuhusgang iyan sa libu-libong piraso. Minsan kailangang alisin ng buhay ang luho sa iyo para matuklasan mo kung sino ka talaga. At walang mas mahusay na guro sa mundo upang magturo tungkol sa dignidad at respeto kaysa sa lupang Pilipino. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang pagpapakumbaba kaysa ginto, mag-like sa video na ito ngayon at mag-subscribe dahil ang naranasan ng dalawang kabataang ito ay magpapatunog sa iyong puso ng pagmamalaki sa iyong pinagmulan. Magkomento sa ibaba. Ang dignidad ay hindi nabibili. Si Sheikh Rashid Al Fahim ay hindi isang malupit na tao, ngunit siya'y desperado. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang oil magnate ng Dubai, nagawa niya ang nakamamatay na pagkakamali ng maraming matagumpay na magulang, ang subukang bilhin ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, pinunan niya ang kawalan sa kanyang mansyon ng walang limitasyong credit card, super sports car, at 24 na oras na serbisyo. Ang resulta ay lubhang nakakapinsala. Ang dalawa niyang anak, si Faris, 19, at si Sarah, 17, ay naging mga tirano sa loob ng bahay. Si Faris ay adik sa luho, hiwalay sa realidad, at tinatrato ang mga empleyado na tila mga kasangkapan. Si Sarah, isang influencer na baliw sa kanyang imahe, sinusukat ang halaga ng tao sa brand ng kanilang sapatos. Nabuhay sila sa isang kristal na bula, naniniwalang ang mundo ay umiral lamang upang paglingkuran sila. Ang patak na nagpaapaw sa baso ay nangyari sa isang charitable gala sa Bursal Arab. Sa publiko, hinamak ni Faris ang isang matandang waiter dahil sa pagtapon ng isang patak ng tubig at ini-livestream ni Sarah ang buong eksena. Tinutukso ang kapabayaan ng mahihirap. Nakita ni Rashid ang eksena mula sa malayo at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Napagtanto niya na hindi siya nagpalaki ng mga anak, kundi mga halimaw. Kailangan niya ng matinding hakbang, hindi isang boarding school sa Switzerland kung saan patuloy silang mapapalibutan ng mga elite, kundi isang electroshock ng totoong buhay. Naalala niya ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang kabataan, isang lalaki na nagligtas ng kanyang buhay ilang dekada na ang nakalilipas nang si Rashid ay wala pa. Si Mang Andres, isang magsasaka sa kabundukan ng Batangas, isang lalaking walang milyon-milyon, ngunit may yaman ng moralidad na nawala kay Rashid. Ang desisyon ay ginawa kinagabihan ding iyon. Pumasok si Rashid sa mga silid ng kanyang mga anak at, na may lamig na hindi pa nila nakikita, ibinigay ang balita. I-empake ninyo ang mga pangunahing gamit, pupunta kayo sa bakasyon. Napangiti si Faris at Sarah, iniisip ang Paris o Milan. Saan po tayo pupunta, Papa? Tanong ni Sarah. Pinaplano ko na nga ang aking mga outfit para sa Monaco. Sa Pilipinas, sagot ni Rashid. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos ay dumating ang mga sigawan para sa mga kabataang ito na nalason ng mga sensasyonalistang balita at kanluraning paghuhusga. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa. Ito ay isang sentensiya ng kamatayan. Pilipinas, sigaw ni Faris, na takot na takot. Papa, doon tayo ikukulong o kikidnapin. Bansa iyon ng mga bandido. Wala nang iba kundi lupa at mga kriminal. Pinaparusahan mo kami. Eksakto, sabi ni Rashid. Pupunta kayo upang manirahan kay Mang Andres, walang credit card, walang pribadong seguridad, walang katulong. Matututunan ninyo kung paano mamuhay ang totoong tao. Napahagulgol si Sarah, naiisip ang pagtatapos ng kanyang social life. Nagbanta si Faris na tatakas, ngunit si Rashid ay matatag. Kinumpiska niya ang kanilang mga smartphone, alahas at pera. Binigyan niya sila ng tiket sa eroplano at isang simpleng maleta bawat isa. Naniniwala kayo na ang pera ang nagpapataas sa inyo, sabi ni Rashid sa kanila sa airport habang tinitingnan nila ang gate ng boarding na may pandidiri. Pupunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo ililigtas ng pera. Kung babalik kayo, na ganoon pa rin, nabigo ako bilang ama. Ngunit may pag-asa ako na ituturo sa inyo ng Pilipinas ang hindi ko nagawa. Ang hindi alam ni Faris at Sarah habang sumasakay sila sa eroplanong iyon
na may takot sa kanilang mga mukha ay hindi sila pupunta sa impyerno. Pupunta sila sa unibersidad ng buhay. Puno sila ng paghuhusga. Iniisip na haharapin nila ang pinakamasama sa mundo nang hindi alam na malapit na nilang makilala ang mga taong may pinakamalaking puso sa planeta. Akala nila ang Pilipinas ang kanilang kaparusahan, ang kanilang bilangguan. Wala silang ideya na sa katunayan ay patungo sila sa kanilang sariling kalayaan. Lumipad ang eroplano, iniwan ang matabang luho ng disyerto patungo sa lupain ng makulay, magulo at magandang Pilipinas. Ang cultural shock ay magsisimula na at ang kayabangan ng dalawang kabataan ay malapit nang bumangga sa hindi matitinag na pader ng dignidad ng Pilipino. Ang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila ay ang unang dagok sa kanilang mga inaasahan, ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Bumaba si Faris at Sara ng eroplano, lumingalinga, umaasang makakita ng kaguluhan, pagkawasak at panganib na nagkukubli sa bawat sulok. Mahigpit nilang hawak ang kanilang mga maleta na tila mga salbabida sa gitna ng karagatan. Ang kanilang mga isip, na lason ng mga tao ng paghuhusga, ay gumuhit ng karatula sa bawat kayumangging mukha na nakikita nila. Huwag kang kakausap kahit sino, Sara, bulong ni Faris na nilalamig sa takot. Dito, kukunin ang lahat sa iyo, ngunit ang paliparan ay moderno. Ang mga tao ay mabilis na kumilos, ang mga pamilya ay nagyakapan, at ang hangin ay puno ng enerhiya na hindi nila kilala. Gayunpaman, ang kanilang patutunguhan ay hindi ang kapital, mayroon silang instruksyon na maghintay sa labas. Naisip nila na isang armored van o kahit man lang isang disenteng transportasyon ang ipapadala ng kontak ng kanilang ama. Ang dumating ay isang lumang Ford na pickup truck. May mga UP at kupas dahil sa araw na may mga sako ng butil sa likuran at isang anting-anting ng Santo Niño na nakasabit sa rear view mirror. Mula sa sasakyan ay bumaba si Mang Andres. Hindi siya ang bandido na kinatatakutan nila ni ang masunuring katulong na inaasahan nila. Siya ay isang 65 taong gulang na lalaki, may malalaki at matigas na kamay, isang mukha na tinandaan ng araw sa bukid at isang tingin na malinaw at nakakawala ng armas. Nakasuot siya ng salakot at tsinelas na gawa sa gulong. Maligayang pagdating mga anak, sabi ni Mang Andres na may ngiting tunay. Iniaabot ang kamay para batiin sila. Hindi ito kinuha ni Faris. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may paghamak. Kayo po ba ang empleyado ng aking ama? Tanong niya ng may kayabangan. Hindi binura ni Mang Andres ang kanyang ngiti, ngunit bahagyang tumigas ang kanyang tingin sa pasensya ng isang taong nakapagpaamo ng mas matigas na toro. Ako ang kanyang kaibigan, iho, at dito, walang empleyado, pamilya lang. Sumakay na kayo? Mahaba ang daan patungo sa kabundukan. Tiningnan ni Sara ang mga upuan ng pickup truck na may takot. Ayoko sumakay diyan. Amoy kulungan ng hayop, wala pang aircon. Ang hangin ay pumapasok sa bintana, ineng. At ako ang driver. Kung hindi kayo sasakay, maiiwan kayo. Dito, ang oras ay hindi naghihintay. Ang biyahe patungo sa kabundukan ng Batangas ay isang pagpapahirap sa kanilang mga ego, ngunit isang tanawin para sa kaluluwa na ayaw nilang makita. Iniwan nila ang mga gusali at pumasok sa mga kalsada na napapalibutan ng matinding luntian, mga bundok na abot langit at makukulay na bayan. Ngunit ang nakita lang nila ay kahirapan. Nakakita sila ng mga bahay na hindi tapos, mga asong gala, mga kainan sa gilid ng kalsada. Tingnan mo to, Sara, sabi ni Faris habang nagre-record ng video na hindi niya ma-upload dahil sa kawalan ng signal. Ito ang katapusan ng mundo. Galit sa atin si Papa. Ipinadala niya tayo sa kahirapan. Dumating sila sa bukid ni Mang Andres, paglubog ng araw. Hindi ito isang hasyenda, kundi isang bahay na gawa sa ladrilyo at tisa na may malawak na bakuran kung saan tumatakbo ang mga manok at may amoy ng sinunog na kahoy na lumulutang sa hangin. Para kay Mang Andres, ang bahay na iyon ay ang kanyang palasyo na itinayo sa 40 taon ng pawis. Para sa mga kabataang Arabe, ito ay isang kubo. Lumabas si Aling Elena, ang asawa ni Mang Andres, para salubungin sila. Isang babaeng maliit ang tangkad na may nakapusod na buhok at balabal sa balikat. Pumasok kayo, mga anak. Siguro gutom na kayo. Mainit na ang kanin at ulam. Pumasok si Faris sa silid na ibinigay sa kanila. Malinis ito, ngunit simple.
2 single bed, isang imahe ng Birhen ng Guadalupe at isang bintana na walang salamin, kundi lambat lamang. Nasaan ang pribadong banyo? Sigaw ni Sarah. Ito ay di makatao. Ang unang gabing iyon ay kahindik-hindik. Tumanggi silang kumain ng hapunan. Umupo sila sa kanilang mga kama na galit na galit. Pakiramdam nila ang pinakamalaking biktima sa kasaysayan. Naniniwala silang tunay ang kanilang paghihirap. Hindi nila naintindihan na sa labas, nag-uusap sina Mang Andres at Aling Elena, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pag-aalala kung paano tutulungan ang dalawang mahihirap na batang mayayaman. Napakamahirap na pera lamang ang meron. Pagtiyagaan mo sila, Itay, sabi ni Aling Elena. Galing sila sa mundong, hindi nahahawakan ang lupa. Natatakot sila. Hindi sila natatakot, Elena. Walang laman ang kanilang kalooban, sagot ni Mang Andres. Ngunit ang Pilipinas ang bahala na pumuno sa mga puwang na iyon. Dito matututo sila na ang respeto ay hindi nabibili ng dolyar, kundi nakukuha sa pawis. Sa loob, tiningnan ni Faris ang kisame na gawa sa kahoy. Ang katahimikan ng bukid ay bingi para sa isang nakasanayan sa ingay ng syudad. Pakiramdam niya ay nasa bilangguan siya. Sinasabi ng kanyang mapanuri na isip na nasa panganib siya, na ang mga simpleng taong iyon ay maaaring saktan sila para nakawan sila. Hindi niya alam na nasa ilalim siya ng pinakaligtas na bubong sa mundo, ang bubong ng isang tapat na pamilyang Pilipino. Nang gabing iyon, natulog si Faris at Sarah nang may takot. Hindi alam na ang tunay na paggising ay darating kasama ng tilaok ng manok. Ang araw sa kabundukan ay hindi humihingi ng permiso. Tinatagos nito ang hamog at nagpapahiwatig na nagsimula na ang araw ng paggawa. 5:00 ng umaga, ang tilaok ng manok ay nagpatalon kay Faris mula sa kama na parang alarma sa sunog. Tinakpan ni Sarah ang kanyang ulo ng unan habang umiiyak. Nakasanayan nilang gumising sa tanghali na may almusal na inihanda sa mga pilak na tray. Kumatok si Mang Andres sa pinto. 3 matatag na katok. Gising na, mga anak. Hindi naghihintay ang bukid at ang gutom din. Lumabas sila ng silid na nagkakandado sa paglakad na may malungkot na mukha. Sa kusina, ang amoy ng kape barako at sariwang pandesal o mainit na kanin at pritong isda ay bumabalot sa hangin. Si Aling Elena ay nagpiprito ng isda sa kawalio. Nagluluto ng kanin sa kaldero ng may nakakabighaning ritmo. Umupo sila sa rustikong mesa na gawa sa kahoy. Pinagsilbihan sila ni Mang Andres ng isang plato ng sinangag, tuyo at atsara. Tiningnan ni Faris ang pagkain ng may pandidiri. Bahagya niyang itinulak ang plato. Hindi ko kinakain ito, sabi niya na may mayabang na tono. Sa bahay namin, imported na tupa, sariwang prutas, French bread ang almusal ko. Ito ay pagkain ng aso. Malamig ang katahimikan sa kusina. Huminto si Aling Elena sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Andres ang kanyang tasa ng kape. Hindi siya sumigaw, hindi niya hinampas ang mesa, ngunit bumaba ang kanyang boses. Nagkaroon ng bigat na mas nakakapagpatahimik kaysa sa anumang sigaw. Sa bahay na ito, anak, banal ang pagkain, sabi ni Mang Andres habang direkta siyang tinitingnan sa mata. Ang tuyo na iyong hinahamak ay pinatuyo ng araw ng lupang ito. Ang sinangag na ito ay bunga ng aking pawis. Dito, walang nasasayang kahit isang butil dahil alam namin kung gaano kahirap bawiin sa lupa ang aming kinakain. May pera ako, putol ni Faris, instinktibong kinakapa ang kanyang walang lamang bulsa. Kaya kung magbayad para sa mas mahusay, gusto kong umorder ng pizza. Nasaan ang telepono? Sumama si Sarah sa protesta. Oo, nakakadiri ito. Tingnan ninyo ang lugar na ito. Wala man lang marmol na sahig. Paano kayo nakatira ng ganito? Gusto naming pumunta sa isang restaurant. Tumayo si Mang Andres. Hindi siya matangkad na tao, ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang higante. Napakalinaw ng sinabi ng inyong ama. Dito, walang restaurant. Dito, ang kinakain ay kung ano ang meron at pinasasalamatan. Kung ayaw ninyong kumain nito, sige, huwag kumain. Ngunit hindi ko papayagan na bastusin ninyo ang pagkain ng aking asawa. Mahinahon niyang kinuha ang kanilang mga plato. Nagulat si Faris at Sarah. Akala nila ay susuko si Mang Andres. Natatakbo siya upang maghanap ng espesyal para bigyan ng kasiyahan ang mayayamang bisita. Ngunit sa Pilipinas,
ang mga kapritsyo ay ginagamot ng realidad. Lumipas ang mga oras, lumipas ang almusal at papalapit na ang oras ng tanghalian. Ang gutom, ang matandang gurong hindi pa nila nakilala sa kanilang buhay ng luho, ay nagsimulang humigpit sa kanilang tiyan. Naririnig nila ang ugong ng kanilang sariling bituka. Nakita nila sina Mang Andres at Aling Elena na kumakain ng may kasiyahan, nag-uusap, nagtatawanan, tinatamasa ang bawat subo ng simpleng pagkain na para sa kanila ay isang piging. Si Sara ang unang bumigay. Lumapit siya sa kusina kung saan naghuhugas ng pinggan si Aling Elena. "Gutom po ako," bulong niya. Nang hindi man lang humihingi ng tawad, si Aling Elena, mabait ngunit matatag, ay itinuro ang palayok ng kanin at ulam. "Nandoon ang pagkain, anak. Kung gusto mo, kumuha ka at hugasan mo ang iyong plato." Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Sara. Maghahanda siya ng sarili niya, maghuhugas ng plato niya. Sa kanilang mansyon, imposibleng mangyari iyon, ngunit ang gutom ay hindi nakakaintindi ng estado. Nang may nanginginig at hirap na mga kamay, kumuha siya ng isang plato ng kanin na may kaunting tuyo at isang maliit na piraso ng ulam. Kinuha niya ang unang subo, nang may pag-aalinlangan, umaasang kagalitan ito, ngunit pagkatapos ay nangyari. Ang lasa ng lupa, ang aroma ng niluto sa kalan, ang init ng tahanan ay isang bagay na hindi pa niya natikman sa kanyang 5-star banquets. Hindi ito lasang plastic o preservatives, lasang buhay ito. Nakita ni Faris na kumakain ang kanyang kapatid, nilunok niya ang kanyang pagmamataas at kumuha rin ng sarili niya. Kumain sila ng tahimik, nilamon ang lahat. "Masarap ba, iho?" tanong ni Mang Andres. Pagpasok sa sandaling iyon na may ngiti na hindi pangungutya, kundi isang aral na natutunan. "Opo," pag-amin ni Faris na nakayuko ang ulo. "Masarap po, ang gutom ang pinakamahusay na pampalasa, anak," sabi ni Mang Andres habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang balikat. "At mas masarap ang pagkain kapag naiintindihan mo na ito ay regalo ng Diyos at ng paggawa, hindi isang karapatan na binibili." Nang araw na iyon, lumitaw ang unang lamat sa baluti ng kayabangan ng magkapatid. Napagtanto nila na sa sulok na iyon ng Pilipinas, sila at ang kanilang kayamanan ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang pasasalamat, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Hindi sila hahayaan ni Mang Andres na magbakasyon lamang. "Bukas," anunsyo ni Mang Andres, "sa gabing iyon matututunan ninyo kung saan nanggagaling ang kinain ninyo ngayon. Bukas, pupunta tayo sa Maisan." Ang ikatlong araw ay nagsimula na may malamig na hamog na bumabalot sa mga burol. Handa na si Mang Andres na may itak sa kanyang sinturon at 2 karagdagang asarol. "Halikayo," sabi niya habang inihagis kay Faris ang mga lumang bota ng goma. "Saan po?" tanong ng binata. "Antok pa. Sa trabaho. Akala mo ba ang pagkain ay kusa na lang lumalabas sa supermarket? Ngayon ay makikita ninyo kung gaano kahirap pagpawisan ang kinabukasan." Sinubukan ni Faris na magprotesta. Umaligasyon siya ng pananakit ng likod, alerhiya, anumang dahilan. Ngunit ang tingin ni Mang Andres ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi rin nakaligtas si Sara. "Sasama ka sa akin, anak," sabi ni Aling Elena sa kanya. "Kailangan nating balatan ng mais at ihanda ang tanghalian para sa mga manggagawa sa bukid. At ayoko ng ganyang mahaba ang mukha. Dahil ang masa ay naaasim sa masamang ugali." Dumating si Faris sa bukid ng mais. Nakita niya ang mga matatandang lalaki na ang balat ay makinis na tila balat ng hayop, nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakayuko sa lupa ng may tuloy-tuloy na ritmo. Itinuro ni Mang Andres ang isang hilera. Kailangang alisin ang mga damo ng maingat mula sa mais. Sa unang 10 minuto, tila laro lamang ito kay Faris. Pagkaraan ng 30 minuto, nagliliyab ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 1 oras, pakiramdam niya ay mapuputol ang kanyang likod sa 2. Sinusunog ng araw ang kanyang balat na nakasanayan sa aircon. Tiningnan niya ang ibang mga lalaki. Umaasang makita silang naghihirap, ngunit nagbibiruan sila, kumakanta, at nagtutulungan. Isa sa mga manggagawa sa bukid, isang binata na nagngangalang Mateo, ang nakakita kay Faris na huminto, humihingal at halos umiiyak. "Pagod ka na, iho?"
Tanong ni Mateo habang iniaabot ang isang bote ng tubig. Inasahan ni Faris ang pangungutya. Inasahan niya na pagtatawanan nila ang walang silbing batang mayaman. Ngunit ngumiti si Mateo sa kanya nang may pakikiramay. Uminom ka, ang tubig dito ay lasang langit. Sa simula masakit, ngunit pagkatapos ay masasanay ang katawan. Huwag kang sumuko. Ang kilos na iyon ay nagpatuwid kay Faris. Sa kanyang mundo, ang kahinaan ay pinarurusahan. Dito, ito ay sinusuportahan. Walang nakikipagkumpetensya sa kanya. Lahat ay nagtutulungan. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ni Faris habang umiinom ng sariwang tubig. Bakit nagtatrabaho ng sobra para sa napakaliit na pera? Pinunasan ni Mateo ang kanyang pawis gamit ang kanyang braso at tumingin sa malayo dahil ito ang ating lupa, kaibigan, at dahil ang makita ang iyong pamilya na kumakain mula sa iyong sariling itinanim, walang katumbas iyon. Ang pera ay dumarating at umaalis, ngunit ang dignidad ng pagdadala ng pagkain sa iyong bahay, iyon ay hindi kayang alisin sa iyo ng kahit sino. Samantala, sa bahay, nakaupo si Sarah sa sahig, napapalibutan ng mga butil ng mais. Ang kanyang perpektong acrylic nails ay nababasag. Gusto niyang umiyak. Trabaho ito ng katulong, bulong niya. Huminto si Aling Elena na nagbabayo ng palay para sa kanin. Dito, walang katulong ng sinuman anak. Lahat tayo ay reyna ng ating bahay. Ang paglilingkod sa iyong sariling pamilya ay isang gawa ng pagmamahal, hindi pagpapasakop. Kung sa tingin mo ay masyado kang maganda para madungisan ang iyong mga kamay, kung gayon ay masyado kang maliit para maintindihan ang buhay. Nanatili si Sarah sa katahimikan. Nakita niya kung paano dumating ang mga kapitbahay upang tulungan si Aling Elena nang walang tawag. Nagtatawanan, nagkukuwentuhan, nagsasali-salimpusa, mayroong isang kapatiran, isang tunay na koneksyon na hindi kailanman naramdaman ni Sarah sa kanyang mga kaibigan sa Instagram na hinahanap lamang siya dahil sa kanyang kasikatan. Pagkalipas ng hapon, nang bumalik si Faris mula sa bukid, nababalutan siya ng lupa, may mga kamay na nagdurugo dahil sa mga paltos at nakayuko sa paglalakad. Nakita siya ni Sarah at tumakbo patungo sa kanya, natakot na takot. Tingnan mo ang ginawa nila sa iyo. Ito ay pang-abuso. Ngunit itinaas ni Faris ang kanyang ulo. Pagod na siya. Oo, ngunit mayroong bago sa kanyang mga mata, isang kakaibang kinang. Lumapit si Mang Andres at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Magandang trabaho ngayon anak, hindi ka sumuko. Tiningnan ni Faris ang kanyang maruming kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga kamay na iyon ay nakagawa ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Hindi sila nakahawak ng video game controller o manibela ng Ferrari. Nagtrabaho sila sa lupa at nakakagulat, sa kabila ng sakit, nakaramdam siya ng isang kurot ng pagmamalaki. Salamat Mang Andres, sabi ni Faris. Ito ang unang beses na sinabi niya ang salitang salamat sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, nakaupo sa balkonahe habang tinitingnan ang mga bituin na hindi nila kailanman nakikita sa maruming Dubai, hindi nag-usap ang magkapatid tungkol sa mga brand o mga party. Nag-usap sila tungkol sa sakit, pagod, at kakaibang kapayapaan na kanilang naramdaman nang malaman nilang pinaghirapan nila ang kanilang hapunan. Natutuklasan nila na ang Pilipinas ay hindi isang bansa ng mga tamad tulad ng sinasabi ng mga ignorante, at ang mangyayari sa pista ng bayan ay magpapabago kay Sarah magpakailanman. Dumating ang araw ng pista ng bayan. Mula pa umaga, naririnig na ang mga paputok at tugtog ng banda ng musiko. Ngayon ay walang trabaho, sabi ni Mang Andres sa mga kabataan. Ngayon ay magdiriwang at magpapasalamat, ayaw sumama ni Sarah. Pakiramdam niya ay pangit siya nang walang makeup, walang designer na damit, nakasuot lamang ng isang blouse na may borda na ipinahiram ni Aling Elena. Lahat sila ay titingin sa akin ng kakaiba, reklamo niya. Titingnan ka nila ng may pagmamahal, kung titingnan mo sila ng may respeto, sagot ni Aling Elena. Sinuklay ang kanyang buhok at ginawan ng tirintas ng may pagmamahal. Nang dumating sila sa plaza, napakarami ng kulay, mga banderitas, parol, mga mananayaw, mga tindahan ng pagkain. Ang mga tao sa bayan, mahirap sa materyal, ngunit mayaman sa kagalakan ay sinalubong sila ng buong puso.
Walang nakakaalam na mga anak sila ng isang magnate. Para sa kanila, sila ay simpleng mga pamangkin ni Mang Andres. At sapat na iyon upang tratuhin sila tulad ng mga maharlika. Isang matandang babae ang lumapit kay Sarah at inalok siya ng isang kakanin. Kumain ka, anak, payat na payat ka. Gusto ni Sarah itong tanggihan dahil sa kalinisan, ngunit naalala niya ang mga salita ni Mang Andres. Tinanggap niya ito at habang kumakain sa gitna ng maraming tao, nakakita siya ng isang bagay na ikinagulat niya. Nakita niya ang mga babaeng kasing edad niya nang walang iPhone o branded na damit, sumasayaw at tumatawa ng may tunay na kaligayahan na hindi kailanman naramdaman ni Sarah sa kanyang eksklusibong mga party sa Dubai. Hindi sila nagpo-pose para sa litrato, kundi nabubuhay sila sa sandali. Biglang tumigil ang musika. Kinuha ng pari ng bayan ang mikropono. Inanunsyo niya na ang anak ng isang kapitbahay, isang batang babae na nagngangalang Maria, ay nangangailangan ng agarang operasyon at ang bayan ay nangongolekta ng tulong. Nagmasid si Sarah. Nakita niya ang mga taong halos wala nang makain na naglalabas ng mga barya mula sa kanilang mga bulsa. Nakita niya si Mang Andres na ibinibigay ang dala niya. Nakita niya ang isang makapangyarihan, totoo at magandang pagkakaisa. Walang nagtatanong, ano ang makukuha ko? Lahat ay nagsasabi, paano ako makakatulong? Sa sandaling iyon, hinawakan ni Sarah ang kanyang leeg. Wala siyang suot na kuwintas na diamante. Naramdaman niya ang kanyang pagiging walang silbi. Sa kanyang dating buhay, sana ay pumirma siya ng tseke nang hindi nag-iisip para lamang magkunwari. Ngunit dito, nang walang pera, wala siyang maibibigay. O meron ba? Lumapit siya sa isang grupo ng mga babae na nagmay-makeup sa mga batang babae para sa isang pambansang sayaw. Ako marunong mag-makeup, sabi ni Sarah nang mahiyain. Tiningnan siya ng mga babae at ngumiti. Sige, halika rito, anak, dahil kulang tayo ng kamay. Gumugol si Sarah ng sumunod na oras sa pagme-makeup sa mga bata sa bayan. Pinapalabas ang kanilang kagandahan. Nakikita ang kanilang mga ngiti habang tumitingin sila sa salamin. Hindi siya sumingil, hindi kumuha ng litrato, at nang yakapin siya ng isa sa mga bata at sinabi, "Salamat, ang ganda ng ginawa mo sa aking mga mata." Naramdaman ni Sarah ang kagustuhang umiyak. Walang anumang like sa Instagram ang nagbigay sa kanya ng ganoong kasiyahan. Napagtanto niya na ang kanyang talento ay maaaring gamitin upang magbigay ng kagalakan, hindi lamang upang magyabang ng kanyang kaparangan. Samantala, si Faris ay kasama ng mga kalalakihan malapit sa mga kural. Isang maliit na baka ang nakawala at tinatakot ang mga tao. Lahat ay nagtakbuhan. Si Faris, na itinulak ng isang adrenaline na hindi niya kilala, ay tumakbo kasama si Mateo. Tumulong siya upang kulungin ang hayop gamit ang lakas na nakuha niya sa bukid. Tumulong siyang isara ang gate ng kural. Pinuri siya ng mga tao. "Aba, iho, ang galing ng reflexes mo," sigaw ni Mang Andres na may pagmamalaki. Si Faris, na mabilis ang tibok ng puso, ay huminga ng malalim. Naramdaman niyang parte siya ng grupo, parte ng komunidad. Hindi siya ang prinsipe ng tagapagmana, isa lamang siya sa kanila, at iyon ay nakaramdam ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, pauwi, iba ang katahimikan sa pickup truck. Hindi na ito nakakailang, kundi katahimikan ng pagmumuni-muni. "Mang Andres," sabi ni Sarah, sa mahinang boses. Ang mga tao rito ay mukhang masaya kahit hindi sila mayaman. Ngumiti si Mang Andres habang nagmamaneho sa madilim na kalsada. "Anak, ang naniniwala na kailangan ng marami para maging masaya hindi kailanman magiging masaya kahit may lahat ng ginto sa mundo. Dito, may pamilya tayo, may kalusugan, at mayroon tayong Diyos. Ano pa ang ating kailangan?" Tiningnan ni Faris ang bintana, iniisip ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon ay naintindihan niya kung bakit sila ipinadala doon. Sa tingin ko, gusto ko ang Pilipinas," bulong ni Faris. Mas para sa kanyang sarili. Narinig siya ni Mang Andres at napuno ng lihim na luha ang kanyang mga mata. Gumagana ang gamot, ang lason ng materyalismo ay lumalabas sa kanilang mga katawan, ngunit papalapit na ang pagbisita ng ama at si Rashid Al-Fahim ay hindi handa sa kung ano ang kanyang makikita. Naisip niya na makikita niya ang kanyang mga anak
na nagmamakaawa na bumalik. Magkakaroon siya ng sorpresa sa kanyang buhay. Lumipas ang 6 na linggo. Muling lumapag si Rashid Al Fahim sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, umarkila siya ng isang marangyang van at kumuha ng mga bodyguard. Patuloy siyang nagdududa sa kapaligiran. Sa kabila ng kanyang pagkakaibigan kay Mang Andres, ang puso ng isang ama ay balisa. Na-imagine niya ang kanyang mga anak na payat, marumi, puno ng hinanakit. Inihanda niya ang sarili para sa mga reklamo, para sa mga sigaw ng "Ayaw ko sa iyo, Papa." Handa siyang maging tagapagligtas para ilabas sila mula sa impyernong iyon at ibalik sila sa kanilang artipisyal na paraiso sa Dubai. Dumating siya sa bahay na gawa sa ladrilyo, bumaba mula sa sasakyan, pinagpag ang alikabok sa kanyang mga sapatos na Italyano at tiningnan ng may pagdududa ang mga manok na naglalakad. Tinawag ni Mang Andres mula sa pasukan, "Nandito ako para sa aking mga anak." Ang nakita niya pagkatapos ay nagpatulala sa kanya. Sa bakuran, walang 2 kabataan na umiiyak sa isang sulok. Nakita niya si Faris. Nagdadala siya ng isang kargang kahoy sa balikat na may mga markadong kalamnan, balat na nangitim sa araw, at isang sando na marumi mula sa matapat na trabaho. Nagtatawanan siya kasama si Mateo habang nagtatambak ng kahoy. Hindi siya mukhang walang silbing prinsipe, mukha siyang isang tao. Nakita niya si Sarah. Nakaupo siya sa isang mesa sa ilalim ng puno. Nagtuturo ng Ingles sa mga bata sa bayan habang pinagsisilbihan sila ng lemonada. Wala siyang makeup. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng simple at ang kanyang tawa ay malaya, hindi inensayo. Inalis ni Rashid ang kanyang salamin sa mata. Hindi siya makapaniwala. "Sila ang aking mga anak, Papa," sabi ni Faris pagkakita sa kanya. Ibinaba ang kahoy at lumapit. Inasahan ni Rashid ang isang malamig na yakap o isang paninisi, ngunit mahigpit na kinamayan ni Faris ang kanyang kamay, isang kamay na magaspang, matatag, at pagkatapos ay niyakap niya siya ng may init na hindi naalala ni Rashid. "Mabuti at dumating ka," bulong ni Rashid. "Umuwi na tayo, tapos na ang parusa. Hinihintay tayo ng eroplano. Uuwi na tayo." Sa ginhawa, inasahan niya na tatakbo sila upang mag-empake. Ngunit dahan-dahang tumayo si Sarah at tumayo sa tabi ng kanyang kapatid. "Papa," sabi niya, "hintay ka muna. Hindi pa kami tapos tumulong kay Aling Elena sa pag-aani ng mais." Kumurap si Rashid na nalilito. "Ani? Tulong? Sarah, hindi ka humahawak ng lupa, isa kang alpha. Halika na. Bibilhan ko kayo ng kahit anong gusto ninyo. Bagong kotse, mga biyahe." Umiling si Faris na may kalmadong ngiti. "Hindi namin kailangan ng bagong kotse, Papa. Ang traktor ni Mang Andres ay may sira. Iniisip ko na sa aking allowance ay maaari naming bilhin ng piyesa. Ako mismo ang makapag-aayos nito." Natututo ako ng mekanika sa kanya. Naramdaman ni Rashid na bumagsak ang kanyang mundo. Ang kanyang anak, na nagtatapon ng iPhone dahil hindi ito ang tamang kulay, ay gustong gastusin ang kanyang pera sa isang traktor para sa ibang tao. "Ano ang ginawa ninyo sa kanila?" tanong ni Rashid habang tinitingnan si Mang Andres. Halos takot na takot, binulag ninyo sila. Lumabas si Mang Andres habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. "Hindi, Rashid. Nilinisan namin ang kanilang puso. Inalis namin ang dumi ng kayabangan upang lumiwanag ang ginto na nasa loob nila. Ang iyong mga anak ay hindi na ang iyong iniwan. Sila ay mas mahusay." Tiningnan ni Rashid si Sarah. "At hindi mo ba nami-miss ang iyong mga party? Ang iyong mga followers?" Tiningnan ni Sarah ang mga bata na tinuturuan niya. "Sila ang aking mga tunay na kaibigan, Papa. Dito ko natutunan na ang halaga ko ay nasa ginagawa ko para sa iba, hindi sa kung ano ang suot ko. Ayoko pang umalis. Pakiusap." Bukas ang kaarawan ni Aling Elena at gusto ko siyang gawan ng cake. Bumagsak si Rashid sa isang silya ng palma. Naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit. Siya, sa lahat ng kanyang milyon, ay hindi kailanman nagtagumpay na maging mapagbigay, responsable, o tunay na masaya ang kanyang mga anak. At ang hamak na lalaking ito sa isang bahay na gawa sa ladrilyo sa gitna ng wala ay nagawa iyon sa loob ng 6 na linggo. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Minamaliit niya ang Pilipinas. Naisip niya na ang pagpapadala sa kanila dito ay ang pagpapadala sa kanila sa kakulangan, at napagtanto niya na ang kakulangan ay nasa kanyang mansyon sa Dubai. Dito ay may kasaganahan ng lahat ng mahalaga: pag-ibig,
pagpapahalaga, trabaho, pamilya. Nang gabing iyon, hindi naghapunan si Rashid sa isang eksklusibong restaurant. Umupo siya sa mesa na gawa sa kahoy, dikit-dikit, tabi-tabi, kasama si Mang Andres, Mateo at ang kanyang mga anak. Kumain siya ng kanin, sabaw at nilagang karne. At nakita niya ang kanyang mga anak na nagsisilbi sa mesa, naghuhugas ng pinggan at nagtatawanan sa lahat. Nakita niya ang respeto sa kanilang mga mata. Nakita niya ang pagkatao. Umiyak si Rashid. Umiyak siya ng tahimik sa kanyang plato ng pagkain. Anong nangyari sa iyo, kaibigan? Tanong ni Mang Andres. Ako ang mahirap, Andres. Ako ang mahirap. At hindi ko alam. Akala ko dinala ko sila sa isang parusa at dinala ko sila sa kanilang kaligtasan. Ang araw ng pamamaalam ay isa sa pinaka-emosyonal na naaalala ng bayan. Hindi ito isang desperadong pagtakas, kundi isang pampamilyang paalam. Niyakap ni Faris si Mateo at ang iba pang mga magsasaka. Huwag mong kalimutan na higpitan ang tornilyo ng traktor na iyon, ha? Sabi ni Faris na may namamaos na boses. At ikaw, huwag mong kalimutan na dito ay mayroon kang iyong lupa at iyong mga kapatid, iho, sagot ni Mateo. Niyakap ni Sara si Aling Elena at umiyak na parang bata. Salamat po sa pagtuturo sa akin na maging isang tunay na babae, hindi isang manika, bulong ni Sara. Regalo ni Aling Elena sa kanya ang isa sa kanyang mga blouse na may burda. Dalhin mo iyan ng may pagmamalaki, anak ko, at huwag mong kalimutan na ang mga kamay na nagtatrabaho ay mga kamay na hinahalikan ng Diyos. Lumapit si Rashid kay Mang Andres, naglabas ng tsekera, handa siyang magsulat ng isang halaga na may 6 na zero. Gusto niyang magbayad, gusto niyang bilhan siya ng bagong bahay, lupain, lahat. Andres, sabihin mo ang halaga, kahit ano. Ibinigay mo sa akin ang aking mga anak. Wala akong paraan para bayaran ka, ngunit gusto kong subukan. Tiningnan ng mga bodyguard ni Rashid. Umaasang makita ang kasakiman ng magsasaka. Inaasahan nilang hihingi siya ng milyon-milyon, ngunit si Mang Andres, sa kanyang napakalaking dignidad na nagpapakilala sa isang mabuting Pilipino, ay dahan-dahang isinara ang tsekera ni Rashid gamit ang kanyang magaspang na kamay. Itago mo yan, Rashid. Pero Andres, ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi, kaibigan. Sa Pilipinas, ang pamilya ay tinatanggap, hindi sinisingil. Ang ginawa ko para sa iyong mga anak, ginawa ko dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa kanila. Kung tatanggapin ko ang iyong pera para turuan sila ng mga pagpapahalaga, ipagbibili ko ang aking dignidad. At ang dignidad ay walang presyo. Natigilan si Rashid. Muli, tumama sa kanya ang moral na aral. Sa kanyang mundo, lahat ay nabibili. Dito, ang pinakamahalaga ay libre. Kung gayon, hayaan mo akong gumawa ng isang bagay, pilit ni Rashid. Gumawa ka nga, sabi ni Mang Andres, habang kinindatan siya. Sabihin mo sa lahat ng mga taong iyon sa labas, sa iyong mundo ng mga skyscraper, na ang mga Pilipino ay hindi ang mga kontrabida sa mga pelikula. Sabihin mo sa kanila na kami ay mga taong masipag, may pananampalataya at bukas ang mga bisig. Sabihin mo sa kanila na dito ay hindi kami nagtatayo ng mga pader, kundi nagtatayo kami ng mga tulay. Tumango si Rashid, hindi makapagsalita dahil sa buhol sa kanyang lalamunan, sumakay sila sa van. Habang lumalayo ang sasakyan sa maalikabok na kalsada, hindi tinitingnan ni Faris at Sara ang kanilang mga cellphone. Tinitingnan nila ang bintana, nagpapaalam sa bawat puno, sa bawat maisan, sa bawat mukha, nangangakong babalik. Iniwan nila ang kahirapan upang bumalik sa yaman, ngunit ngayon alam na nila na ang tunay na yaman ay nasa loob nila, itinanim ng isang magsasakang Pilipino. Ilang araw pagkatapos, isang malaking truck ang dumating sa bayan. Hindi ito nagdala ng pera para kay Mang Andres. Nagdala ito ng mga makinarya sa agrikultura para sa buong komunidad, mga computer para sa rural na paaralan, at isang bagong sistema ng irigasyon para sa lahat ng mga kapitbahay. At isang simpleng sulat na nagsasabi, para sa lupang nagturo sa aking mga anak na maging tao, ito ay hindi bayad, ito ay isang pagpupugay. Salamat Pilipinas, Pamilya Alfaim. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay ating refleksyon. Nabubuhay tayo sa isang mundo na umaatake sa atin, na humuhusga sa atin ng may pagtatangi.
Ngunit nakakalimutan nila na ang puso ng Pilipinas ay mas malaki kaysa sa anumang hangganan. Itinuturo sa atin ni Mang Andres na hindi kailangan ng suit at kurbata upang maging guro ng buhay. Itinuturo niya sa atin na ang pagiging mabuting tao, ang karangalan at ang pagkabukas palad ay nasa ating DNA. Dumating sila na naniniwalang ang Pilipinas ay isang kaparusahan at umalis na alam na ito ay isang gantimpala. Kung ipinagmamalaki mo ang iyong pagiging Pilipino, ang ating mga masisipag na tao, ang ating mga ina na gumagawa ng salamangka sa kusina at ang ating mga ama na nagpapawis sa lupa, ibahagi ang video na ito upang umabot sa buong mundo. Sumigaw tayo ng malakas upang marinig nila tayo. Tulad ng Pilipinas, walang iba, mag-subscribe, mag-like at magkomento. Mabuhay ang Pilipinas kung buo pa rin ang iyong pagmamalaki. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Animo, lahi.